Hi guys! Welcome to our vlog. My name is Elle My name is JM. and we are USRN couples who's chasing for our American dreams. We do this vlog para makahelp naman sa mga nurses who's bound for USA or any other destinations. So we guess na the reason why andito kayo sa vlog namin kasi your next process would be the medical. A little bit of background regarding sa USA application namin. We applied under the EB3 category visa. EB3 visa is an employment-based immigrant visa category that allow foreign workers to live in the United States under the immigrant visa na magiging green card holder ka. Together with your family, kasama mo sila sa application mo. So, parang there is 40,000 quota for EB3 ang binibigay every fiscal year. So, kasama na doon, sa bilang na yun, yung principal and dependents. So, na-stuck kami sa retrogression for 2 years. So, while waiting, our PD is January 2023, January 4, 2023. Tapos ang tagal niya na stock. Kaya nag-current kami nung naglabas ng visa bulletin May 13, 2025. Kasi nag-move yung date sa February 8, 2023. So since January 4, 2023 yung priority date namin, pasok na kami. So yun, since May 13 naglabas ng visa bulletin ang USCIS, May 20 nakatanggap kami ng P4 letter. So yung P4 letter, yun yung confirmation ng schedule mo for your interview date. So doon nakalagay kung kailan ka interviewin, kung what time, and yung name ng principal and dependents. So yun, around May 24 PM, andun yung email. So, from the day na naglabas ng visa bulletin, which is May 13, May 20 namin nakuha. So, 7 days after being current, na lumabas yung nasendan kami ng P4 letter. And our interview will be on July 18, 2025, 6:30 AM. So, may nabuti na ni Daddy mag-book ng 1 month before the interview date para kung magkaroon man ng mga aberya, lalo na yung kinakatakutang sputum akad, hindi masyadong malayo yung hihintayin from the interview date. After nag-book ng medical, kasi lahat ng immigrant na bound for USA or sa may ibang country din, may Canada, may Australia, pero for bound in USA, we are required to have our medical in St. Luke's Extension Clinic, which is located in Ermita, Manila. Hindi yung sa BGC, hindi yung sa QC, kasi extension clinic lang siya ng St. Luke's. Dun sa Ermita, Manila siya located. So, yung pili ni Daddy na i-book is June 18, 2025. That is Monday. So, para malesen na yung anxiety, yung tarantado, kahit ano lang kami, from Noveleta, Cavite, nag-book na rin kami ng hotel na malapit dun sa St. Luke's Extension Clinic. So, wala naman akong idea kung ano yung pinakamalapit. Nag-search lang ako sa Sephora kung ano yung mga nearest, pero hindi ko alam or common, hindi ko alam ano yung pinakamalapit. Nung nag-book kami, malapit na yung interview namin. So, ang napili ko is yung Paragon Tower Hotel. Yung Paragon Tower Hotel, ililink namin dito, ilalagay namin yung video clip kung gaano siya kalayo from Paragon Tower Hotel to St. Luke's. So, we are in Paragon Tower. Ito yung SLEC building. From here, ando dun yung
Red Planet. Ito yung City Gardens. Tapos, dito, over here, ito yung Jacobo. Casa Jacobo yata siya. Then dito, sa beside namin is the Casa Sorrento. So sa amin, from here, it's a 1-minute walk going to Eslek. Yan yung building mismo na Eslek. Ha, yan guys. So for me, mas malapit tong Paragon Tower compared to City Garden, which is there, and yung Red Planet, which is there. Yan. Yan siya. So ito yung mga documents na you need to prepare kapag nag-undergo kayo ng medical exam sa St. Luke's Extension Clinic. That. So, yung mga requirements na kailangan yung dalhin is nandun naman sa appointment na na letter. So, pero ito pa rin yung mga dinala namin in case na baka kailanganin. So, medical appointment confirmation, passport, original, and 1 photocopy. Pero magdala na rin kayo ng extra para in case. Bawat bawat kukunan ng medical kailangan dala nyo. P4 letter kahit isa lang. Tapos DS260 confirmation page. Tapos optional yung medical report. Baka meron kayong mga history. Sa amin hiningan kami ng dahil may sinend kami na tourist visa. Hindi kami nakapag-print pero buti na lang pumayag sila na soft copy. Pinakita namin galing sa cellphone. Tsaka in case na bayad na kayo yung online payment. Receipt. So, ayun. Moving on sa medical schedule namin, since manggagaling nga kami ng Noveleta, Cavite, it's not so far, parang mga 1 hour lang din yun and a half kung di traffic from our place to Eslek, kaso nga sobrang aga. Tapos Monday, unang araw ng pasok ng mga kids or baka matraffic kami, so nagbook nga kami ng hotel. Tapos halos di kami nakatulog nung time na yun, dahil 8:30 yung medical namin. So, dahil hindi kami masyado nakatulog, 6 a.m. nagpe-prepare na kami. Yung mga bata, ginising na namin ng 6:30 a.m. And then, yung Paragon kasi nga, 1 hour lang siya from Eslek. So, bumaba na kami ng mga around 7, sabi namin, baba na kami ng mga 7:15. Pero pwede naman pala siyang sobrang aga. Kunwari, 8 a.m. yung time mo, punta ka ng 6:30, ina-accommodate na rin naman pala nila. Pero kami, mga 30 minutes ahead yung ginawa namin. So, bago kami bumaba, nag-pray kami as a family, nilid ni Daddy, nag-pray kami. Siyempre, nakakatakot yun kasi yung sa Eslek, medical, ang kalaban sa Philippines kasi yung mga na-sputum akad. Pag na-sputum akad ka kasi, 2 months yung madedelay ka. So, 2 years na kami na-delay sa retrogression. So, nakakatakot kung madedelay ka na naman sa sputum akad. Kasi sa sputum akad, pag nag-positive ka sa chest x-ray, mag-undergo ka ng sputum collection for 3 consecutive days. After nun, may culture pang hihintayin for 2 months. So, 2 ka din. So, yun. Kaya sobrang dasal. Kasi science yun eh. Hindi natin control yun. Kaya kumapit lang talaga kami sa prayers. So, yun. Wala kaming preparation na ginawa. Tulad nung sa Telegram. Sa Telegram groups kasi, meron doon mga nagtitik sila ng mga azithromycin, ng flumoxil. So, few weeks or days bago yung medical nila. Kami wala. Pero ginawa namin yung sterilized milk. Though hindi naman talaga naman siya iniinom na mayat maya, kami ng mga bata, bumili lang si Daddy ng madami, iniinom namin. Tapos sila walking. Tapos kami maraming prayers talaga. So, lahat na yata ng novena, pinag-novinahan ko, si St. Rita, si St. Padre Pio, Rosary,
St. Jude, lahat yun, promise makakatulong, power of prayers. So yun, 8 a.m. schedule, bumaba na kami. And then, 7:20, nandoon na kami sa pinaka-guard, doon sa kay guard. So, reminder guys, pag nakaharap kayo dun sa SLEC, makikita nyo yung new building na color blue. Pero hindi kayo dun papasok kung first day ninyo. Hindi dun yung pasok pag first day. So, may makikita kayong SLEC din na old building. Tapos, dito may gate. So, kung titignan nyo, pag humarap kayo sa SLEC, may big building na blue. May dito sa left side, dun kayo papasok. Medyo narrow lang siya. Kasi dun sa, nag-attempt kami dun pumasok dun sa old na gate, yung far left. Yung pala, dun yung mga sputum akad, dun yung pila. So, sabi nung guard, dun daw kami sa sumunod na gate, mababa lang siya na narrower. Tapos dun yung maraming chair, pero dahil hindi ko alam kung naghihintay ba yung mga nakaupo dun, or dahil may kid kami, kasama namin si Toby, pinauna kami kaagad. So, proceed na kami kaagad dun sa guard na bago ka mag-entrance. So, ayun, pasok kami, tapos pinatime, wala kaming kahit anong accessories, hindi na kami nagdala. Wear your most comfortable clothes na masusuot mo, kasi pagdating sa x-ray, you have to take off your clothes, tapos pagdating mo sa physical, mag-take off ka din. So, suot mo na lang yung pinaka magiging komportable kang damit, kasi kami lahat, naka-t-shirt kami, may Bible verse, tapos naka-tights lang kami. Para ka lang mag-jogging, mag-walking lang yung namin, yung outfit namin. Tapos tinanggalan namin yung mga accessories, lahat. So si Ate Tia, naka-watch siya, kaya siya yung monitor ng time namin. So naalala ko, doon kami sa guard, siya yung nag-check dun sa appointment, titignan yung names nyo. Kasi papakita mo yung appointment letter, pero tatanungin niya who's the principal, ano yung name, tapos ilan kayo. Tapos ni Kuya Guard dun sa appointment letter ninyo, titignan niya yung mga schedule names nyo. Tapos hindi ko alam kung chinekan niya o minart niya lang ng height. So yun, kapag na-confirm na ni Kuya Guard yung appointment, na-check na yung documents nyo, tinatakan kami ni Kuya Guard ng letter A. Eto, papakita namin sa inyo yung picture ng stamp namin. Tapos, sabihin sa inyo, proceed na kayo sa photo room. Sa photo room, may mga chairs doon kayo mag-iintay. Tapos, sa loob ng photo room, may dalawang slot. Cubicle. So guys, kung sinasabi na kailangan ng 2x2 picture sa SLEC, hindi po kailangan, huwag na kayo mag-prepare doon ng 2x2 kasi doon na kayo mismong pipicturean. So unang tinawag, kami dalawa ni Daddy. So ayun, white background lang naman siya. Ganun din parang sa visa, kailangan kita lang yung tenga. Ganun din naman sa sobrang strict. Sunod namin dalawa, tinawag naman yung dalawang bata. Bilis lang. Tapos lipat ka na doon sa mga window. Data screening na siya and yung parang biometrics. Mga medical records, check nila. Oo. Doon natitignan yung mga documents na dala-dala nyo. So yun nga, yung nangyari sa amin is una tinawag si Mami para i-check yung mga documents, yung mga dala niya. Tapos merong hiningi sa amin na documents na hindi namin na-print kasi sinama namin na meron kaming tourist visa. Kasi sa DS-260, kasama sa DS-260 na i-declare nyo lahat yun kung may US tourist visa kayo, kailan kayo nag-enter. So, may din, kailangan maging transparent ka din dun sa SLEC na meron ka tourist visa. So, nagpanik ako nung hinahanap nasan yung tourist visa kasi expired na yung passport namin kung nasaan yung tourist visa. Doon yung tourist visa namin still valid hanggang 2026. Kaso hindi na namin dinala kasi nga expired yung passport. Ang dala namin yung new passport namin. So kailangan din pala. So guys, kung may tourist visa kayo, don't forget to bring kung nakahiwalay siya dun sa current passport na ginagamit nyo. So yun, magdala lang kayo ng Xerox copy. Oo, Xerox. Kasi yun, buti na lang si Daddy, meron siyang copy. Soft copy na nasa cellphone. Na nasa cellphone. Buti mabait yung
screener namin, pumayag siya kasi kailangan niyang makuha yung data ng visa, tourist visa number and validity. Sa yun. pag-fill up mo pa lang ng form, pag nag-book ka ng appointment, tatanungin din kasi doon kung meron kang US visa. So, nilagay kasi namin, kaya hinanap. So, kung ano lang din naman yung ilalagay nyo doon sa mga application form, yun din yung hahanapin. So, why not na i-bring nyo na lang yung mga necessary documents na ilalagay nyo doon sa application. Parang okay nang sobra-sobra yung dala nyo. Kaysa pagdating doon magpanik kayo na kulang. Wala din naman masama kung magdadala kayo ng ID picture. Baka mamaya may mangyaring masira yung mga camera doon sa SLEC. Why not na magdala lang din kayo in case of emergency? Yung mga picture. So, yun. Encoding. Dito na tayo sa... After ma-encode, biometrics isa-isa. Maliban kay Toby. So, biometrics, ako, si Daddy, si Tian. Pero si Toby, hindi na siya biometrics. In behalf of Toby, ako na yung nag-sign sa kanya. Parang pre-screener din sila eh. Parang check nila yung documents mo, fingerprint, tapos may siguro may mga konting tanong tungkol din naman sa mga sa mga application form. So, after nun, ano na ba? Cashier. Payment. Yun. You have to proceed sa 5th floor. May elevator naman. May elevator naman, guys. So, magpo-proceed na kayo sa 5th floor. Kasi meron kayong option for online payment. Bayaran nyo na siya ng ahead. Meron din bayad na pwede kayong magbayad dun cash or credit card. Pero kami kasi, dun na kami nagbayad. Paglabas mo ng elevator, sa pagkakaalala ko right side, cashier kagad, walang pila. So, hindi naman din siya hassle. Kami kagad. Pagdating namin dun, kami na kagad. Yung binayaran namin, yung payment... So, magkano ba yung price ng medical sa SLEC? For adult, eto, nasa screen, 28,650. Kapag below 15 years old, may less, so naging 13,910. So a total of 3 adults and 1 below 15 is equals to 90,860. So yun yung binayaran namin is 90,860. Pwede kang magbayad cash or credit card. So kami, pwede credit card, binayaran namin siya kasi sayang naman yung magiging points mo dun sa credit card. So nag-credit card kami tapos saka na lang namin binayaran ng cash dun sa bank. Pero guys, meron nga palang mga nakalagay doon for PWD and senior, may discount yon. Hindi ko na masyadong matandaan, ilagay na lang namin dito kung magkano yung magiging prices. Kaya kung may PWD ID and senior, malaki yung discount guys. Dito yung post na lang namin yung price kung magkano. So after payment, nag-proceed kami sa 4th floor para sa laboratory. Blood extraction para sa IGRA test. IGRA and other kung ano man. Ang dami, parang mga 4 ba? 4 vials. Sa amin, yung kay Toby, parang 2 lang yung kay Toby. Sa amin, Sa bata 2. 4. Tapos kay Ate Tian, may... Hindi kami lahat pinasubmit sa urinalysis. Parang, kung paano ba yung, nun. Basta si Ate Tian yung napili ng nurse na siya yung ng urinalysis. Yun. So, after namin sa blood extraction, nag-proceed kami sa 3rd floor para sa x-ray. So, pag akyat mo doon, may mga upuan, waiting kayo doon, tatawagin kayo ni guard, pakita niyo yung papel. Isasubmit niyo pa doon para doon sa parang counter dito sa may left side. Medyo tumagal doon. Feeling ko sa buong process namin, yung data yung pinakamatagal, pangalawa yung sa x-ray. Tapos I suggest ka magdala din kayo ng ballpen nyo kasi lalo na sa mga girls, may slip kasi na ibibigay, fill upan, ilalagay nyo yung kung doon nagkakamali, yung last menstrual period nyo at parang how many days, siguro to make sure kasi nga pag pregnant di naman pwede tayo pa-x-ray, di ba? So yun, parang ilan kami, so buti na lang may dala kami ballpen, mapapabilis ka kami sarili kang ballpen na dala.
hiwalay ang Hiwalay ang babae sa lalaki. So parang ang male is on the right, tapos lahat ng female dun sa left, bandang corner. Dun siya. O kwento mo yung ano mo sa x-ray, sa part mo sa x-ray. Bago kami nag-x-ray guys, pray na naman kami. Talagang nag-pray kami sa isa't isa kasi yun yung most critical. Pinaka-critical na part yun dun sa medical. Yun yung pinaka nakakatakot. Kaya talagang nag-pray muna kami ulit sa isa't isa bago kami maghiwa-hiwalay. Dahil si Daddy pupunta na siya dun sa male area at kami naman ni Ate Tian dun sa female. So naunang tinawag si Ate Tian. Dun sa room ng male, parang bago maging x-ray, parang meron siyang 3 upuan bago dumating dun sa pinto. So doon kayo mag-waiting, doon kayo nakapila. Experience ko, so ang laki nung x-ray room nila. Tapos kakaiba, parang habang kinukunan ka ng x-ray, kalimitan 'di ba yung mga x-ray, hihinga ka tapos ipopose. Siya sinasabihan niya na dire-diretso, inhale, exhale. Walang pause. Nagulat ako, sabi ko, bakit ganun? So, nag-proceed lang ako parang 3 beses yata kasi parang pag sa ilong ako humihinga, parang maiksi lang yung inhale ko. So, ang ginawa nung Radtech, pinahinga ko sa bibig. Tapos, yun, inhale para mas maraming hangin yung pumasok sa baga mo siguro. Pero walang pause, walang deep inhale lang talaga tapos exhale tuloy-tuloy. So yun. Sa inyo ba? Ano may experience sa yun? amin, so pumasok kami, pag ganito yung room nun sliding. Tapos pagdating dito, ito yung x-ray room, tapos dito may mga silya, parang letter L na chair. Tapos pagpasok mo, sobrang liit lang yung space doon na hihintayan mo. Nandun yung mga lab gowns kasi nga, 'di ba, pag babae, bawal may bra, lahat. So you have to take off your underwear dun sa upper at saka yung clothes. Pero meron dong room na maliit na pwede ka dun magpalit. So ang procedure, parang 4 yata kami sa sobrang maliit na room, may nagpapalit, may waiting dun sa x-ray, tapos kami nakapila kami para magpalit kami ng damit. Tapos may makikita ka dong brown na malaking rubber band na makapal. Kasi kailangan mong itaas yung buhok mo itali. Yung rubber band na yun, talagang brown na sobrang maganit siya. So I'm sure kapag ginamit nyo yun, pagtanggal napakasakit din. Kaya I suggest na mag-bring kayo ng hair clamp. Kasi dapat nakataas maigi yung hair nyo. Sinaalala ko, ni-remind ko si Ate Tian na magdala ng hair clamp. Di siya nagdala. So, ayun. Pinauna ko sa kanya ipagamit ng hair clamp ko. Dahil mauuna naman siya sa akin. Tapos may isa pang tao bago ako. So, ayun. So, magpapalit ka muna. Yung gamit mo, pwede mo dalhin doon sa loob. May chair doon. Pagpasok mo doon sa x-ray room, may chair na sasabihin sa'yo si Radtech na dyan po yung gamit. Tapos, ang laki nung x-ray room niya. Sobrang laki. Parang natandaan ko malapit siya sa itsura ng x-ray ng high precision. Kasi nagpa-x-ray kami sa high precision during our pre-employment. Parang ganun, pero mas parang kakaiba siya. Hindi ko alam, parang ang daming shot siya, hindi na siya isa. So, ayun, papasandalin kayo doon. Hihintayin nyo yung queue nung Radtech. Tapos naalala ko, ang sabi dun sa Telegram, tsaka dun sa mga napanood kong video na sobrang deep yung paghingang malalim. So, yun lang yung ginawa namin. Mabilis lang. Tapos, paglabas, ganun na naman yung process. Magbibihis ka. Tapos, labas na. Yun yung feeling ko yung matagal na part lang dun sa medical namin. Yun at saka yun sa data. Then, after nun, after x-ray, nag-proceed ulit kami sa 5th floor. Sa 5th floor, paglabas mo ng elevator, malapit doon sa side ng bintana, sa may right side. So, doon yung kukunan kayo ng mga weight, ng height, blood pressure. Tapos, after nun, pupunta naman kayo malapit doon sa counter
bago matapos yung CR ng lalaki sa eye exam. So, after nung eye exam, check yung lahat doon, babasahin lahat kayo kami, doon. kahit si Toby. Si Toby parang numbers or letters din, yung pinachinek. Yun, yung Snellen chart na modern, naka-TV. Tapos yun, one by one, may papabasa sa inyo, ganun lang. Then after nun, proceed na sa Ako nag-follow up pa ako doon sa BP kasi nervous siya. mataas yung BP ko eh. Pero lahat kami, mataas yung BP namin dun sa sa SLEC. Ang gamit sa SLEC is yung digital. Digital. Hindi sila Spigmo, guys. So, di ko alam. Kasi pati yung mga nasa Telegram, lahat sila, kahit hindi naman talaga sila hypertensive, kahit yung friend ko, hypertensive lumabas dun sa BP ng Pero ganun nga siguro kasi Baka mataas nga, yung... nervous kasi kami. Kasi after ng x-ray, kinakabahan pa rin kami. Tapos, dun ka na kaagad. So, ayun. Tapos, lalo kung nag-stairs ka. Tapos after eye exam, upo ka muna ulit doon sa mga upuan sa tapat ng counter waiting for tawagin kayo ng sa physical exam. So sa physical exam hiwalay yung babae at sa lalaki ulit. Lalaki yung mag-PPE sa lalaki, babae mag-PPE sa babae. So, ang experience ko naman doon, pagpasok ko, pinaupo lang ako doon sa tapat ng table. Tinanong ako ng mga medical history ko. So, after noon, paghuhubarin ka na. So, dapat nga talaga wear your comfortable shirt or clothes. So, yun, paghubad. Ano lang naiwan? Naiwan lang is yung underwear. So, underwear lang yung naiwan. After nun, patatayuin ka sa harap ng doktor. Titingnan yung extremities mo, yung hand, upside down. Tapos, yun, nag-lie down na para ipalpate yung abdomen mo, i-check yung likod. So, after nun, paupuin ka na, magbihis ka na ulit. So, wait na ulit lang sa So, kayo, ano bang experience mo? So, sa akin, si Toby, sa akin pinasama. Si Ate Tian, nakaseparate siya. Sa iba din siya na, marami guys marami yung maraming doktor. Maraming doktor. cubicle doon. Maraming cubicle. So, sa boys, 3 yata. Sa amin, di ko din alam, pero madami kasi si ate hiwalay siya. Sa akin, pinasama nung nurse si Toby. Sobrang liit lang ng room, pagpasok mo, sliding ulit. Yung doktor, na may isang chair, na doon kami nakaupo, tapos dito may basket. Sa basket, nandoon mo ilalagay yung gamit mo. So, yung gamit mo, lagay mo na muna dun sa basket. Tapos, dito may yung nako-close na curtain, may maliit na bed, na elevated bed, parang sa mga pedya. Nandoon naman dun sa part na yun yung lab gown. Tapos yun, ang naalala ko, ang tanong ng doktor, is kung yun, medical history, may asthma ba kayo, may history ba kayo ng tuberculosis, kung mga HEPA, ganyan. Tapos, nagtanong din kung tinignan yung mga risk, kasi, ewan ko, parang may na-assess tungkol sa ba kung may Suicide slash ka attempt. ba, suicide attempt. Kasi nagtanong din siya kung may history ka ba ng suicide attempt. Kasi may nabasa din ako guys na, ewan ko kung pag nag-yes kayo or may nakitaan, subjected to psychological evaluation. So yun, pag nakita yung may mga ganon, hindi ko lang alam kung ano yung mangyayari sa psychological evaluation, kung ano, basta yun, lahat yun tatanong ng doktor. So kuwari, ang makita yun, tatanungin ka siguro ng iba, pero sa amin kasi since wala naman, titignan niyan lahat. And si Toby, tinanong siya, pinag-count si Toby, pinag-identify ng mga colors. May pinakita yung doctor ng mga colors. Point-point lang siya somewhere. What color is this? Can you count 1 to 10? Ganyan. Tapos nakabilang naman si Toby. Very good naman daw. Tapos, tinanong ng doktor kung may red flag ba kaming nakikita kay Toby, kung special ba siya or yun. So, bago yun pala muna tinanong ako. Tapos, sabi ko, wala naman. Nung Toby's okay, ganyan. Tapos, in-assess niya.
Tapos, kapag upo mo dito, ito yung table, may picture sa wall ng, yun nga, yung male and female na naka-underwear. Sabi ng doktor, so mami, ito yung next na magiging procedure natin. Kita nyo po yan, yung female, ganyan po yung ititira nyo. And then, dun po kayo dun sa loob ng curtain. Call me kapag okay na kayo. So, naiwan si Toby. Yun nga, inassess ulit siya ng doktor. Kwento-kwento siya dun sa doktor. Habang ako, nagtatanggal ng damit. Tapos, meron naman dun yung lab gown na pwede mong itakip sa'yo. So, yun, inassess ako ng doktor. Yung mga abdomen, neck. Hindi naman masyadong thorough yung pagkakaano ng doktor. And after nun, bihis na si Toby naman. Toby's turn. Si Toby naman yung hinubaran ko. Brief lang yung naiwan kay Toby. Assess, abdomen, yun. Very quick lang, guys. Tapos lumabas na kami. Tapos andun, eto na yung critical part. Kasi hihintayin mo na Maghihintay na yung kayo resulta sa triage. Ipapasa mo na sa triage yung papers, tapos maghihintay ka ng result. Yun na yung final. Yun yung nakakatakot. Kasi may nurse na nakatayo doon, tatawagin, minsan humihina. Yun yung experience ko, parang mahina yung usap niya dun sa isa. Ganyan. Tapos, yung unang tinawag si Toby and si ate, no? Si ate at si Toby, tinawag sila na okay na. Tapos may binigay na slip, white slip, na may nakalagay na June 19, 2:30 p.m. So, hindi naman masyadong finurder kung yun na yun. Immunization na, yun na ba yun? Immunization na ba? Merong mga ibang nursing staff na nagbabanggit na, medyo, okay na yan. Mga ganun. Pero hindi mo malalaman talaga kung anong... Ano talaga yung ipupunta mo sa para bukas. The next day. Tapos, naghihintay na kami. Parang medyo tagal-tagal tayo ng mga 5 minutes pa yan. Tapos tinawag na kami. So, kasi kilatian, yung nurse, nakatayo siya na nagdi-distribute ng papers, sinasabi sa result. Pinapunta kami dun sa triage na booth sa corner. So, kaba ko talaga. Basta naalala ko lang, nung tinawag kami, binigyan lang din kami na okay na yan. Yun lang sabi niya, okay na yan. Balik na lang kayo bukas ng 2:30. Tapos binigay na yun. Tapos kami, ano ba yung dad? Okay na ba? Okay na ba tayo? Parang may sinabi pa na... Pinapunta po na kami ng second floor. Tapos pinaproceed kami ng second floor. Yun pala, I-check yung isasabit namin yung, may pinakita kami, tapos tinanong lang nila yung, kung may vaccine certificate. History nila, Toby. Si Toby. Yun. Tapos, iniwan na namin. Tapos, yun, okay, balik na kayo bukas. Nagtaka lang kami, bakit hapon pa? Kasi pumasok kami ng 7:20 a.m. Natapos kami ng mga 9:30. 9:30 to 10, mga ganun. 9:30, alala ko, parang 9:40 tapos kami. Sobrang bilis lang, guys. Lahat ng, procedure namin sobrang bilis. Kasi after nun, nataka lang kami, bakit hapon pa? Siyempre naisip namin, umaga din yung vaccine kasi mostly ganon. So, hindi ko alam. Basta, pwede ka naman pumunta. Ang 2:30 yung nakalagay sa amin. Pero nagpunta na kayo ng 1? 1? 1. Okay na, pwede na din. Sa second day, so yan na nga, hindi mo alam kung anong mangyayari. So, papasok ka doon sa second day, doon na sa main building. Sa pinaka-new malaking building na. Yung pinto doon, lapit kayo doon sa guard. May papakita kayong yung papel na binigay sa inyo. Yung white slip. Tapos meron ding mga number. Yung number, wag nyo kakalimutan. Kasi sa amin, naiwan namin sa hotel yung number. So, buti na lang si guard, meron namang Yung guard, mabait siya. Kinuha niya na lang yung number namin dun sa receipt. Kasi hindi kayo tatawagin by name Hindi kayo tatawagin by name. Tatawagin kayo per number. Parang 3456, ganyan. Number 5124, ganon. Hindi kayo tatawagin by name. So yun, nakalimutan namin yung sa number na yun. Tapos kasi parang naka-attach na sa passport namin, wala na kaming dalang ganon. Si kuya naman, mabait siya na kasi dapat babalik na si daddy Sabi niya ni kuya, wag na. Tinawag namin si daddy na hindi na daw. Tapos si kuya guard, naggawa na siya ng bagong number namin. Pero kaya guys, huwag nyo kakalimutan yung number na yun. Mahalaga din yun. Tapos I suggest din guys, sa vaccine, siguradong busog kayo.
Kasi yung meron doon, pag tinanong ng nurse, kumain na ba kayo? Or sinabing hindi pa, papalabasin na lang muna kayo para kumain muna kayo. Kasi ang naghihintay sa inyo ay maraming tusukan. Hindi mo pa alam. Hindi mo pa alam kung babaksinan ka nga. Ay, yun. Kasi nga, iba daw yung kulay na binibigay na papel kapag sputum akad ka. Pero ako sinisilip ko pa rin doon sa monitor ni Kuya kung Oo, kasi nakakaba. kung saan kami pupunta Kasi kapag daw, pwede ka daw proceed to fourth floor for further, instruction. So, pag fourth floor, ayun na guys, yun na yun. Sputum akad. Talagang, di pa rin kami nakatulog masyado. Pray pa rin ng pray. Kung ano yung kakalabasan namin doon. So, ayun nga, proceed nga kami sa vaccination, second floor. Second floor. Kuya. Waiting ka lang doon sa... Isasubmit mo yung paper mo doon sa counter. Para alam din nilang nandun na kayo. So, kung 2:30 yung time namin, nandun na kami ng 1, I guess pwede ka pa mas earlier siguro kasi ang dami ng tao pagdating namin doon. Tapos tinawag ka, di ba? Tinawag ka ulit para i-check ulit in behalf doon sa number ni Toby. Ang problem kasi, kung meron kayong ka-age ni Toby na anak, si Toby kasi is 4, pwede ka mag-prepare nung vaccine certificate from the pedia and dun sa kung saan mo siya pinababaksin. Pero kasi, nag-prepare din kami dun sa center. Nawala na kasing baby book ni Toby nung nagkaroon sa amin ng baha and nagkagulo na yung mga gamit namin, nawala na siya. So, ang nagawa lang is yung dun sa center kasi pinabaksin namin siya sa center. Kaso, nakuha namin yun parang a day na lang bago kami umalis. Hindi, Friday namin ng hapon nakuha. Tapos Sunday kami kailangan umano. Nakita ko na mali yung spelling ng name ni Toby. Pero kasi, ako din, naisip ko na rin, kung ano na naman pwedeng ibigay kay Toby na vaccine, why not? Bayad naman na natin yun ibigay na. Kaya okay na, hindi ko na rin hinahabol na hindi mabigyan si Toby nito ng ganyan. Makakabuti sa kanya yung vaccine Vaccine reliever kami hindi ako dun sa ibang hindi naniniwala sa vaccine. Sa amin okay yun, okay na makuha na ni Toby yung vaccines na kailangan. So, nung sinabi nung Mami, hindi nag-match yung name ni Tobias dun sa document, kasi si Toby is T-O-B-B-I-A-S. Dun sa ginawang certificate, isa lang yung letter B. So, tinatanong, may option ka na magpagawa muna ako ng affidavit na okay lang. Ayoko na. Okay na kami na ibigay lahat ng necessary vaccines kay Toby. So, sabi namin, Ma'am, okay na po. Kung ano lang po kailangan na ibigay na vaccines, today, goods po kami. So, yun. Nag-wait lang kami. May mga kids din doon. May mga miyak na bata. Si Toby, ni-orient namin siya. Na, Toby, mag-vaccine ka, ganyan. Tapos nakita kami kasi nung kinuha na siya ng dugo, na-orient namin siya, very brave siya. As in, nonchalant siya doon. Sa vaccine, nakita niya may mga batang umiiyak. Sabi namin, that's okay, Toby, di ba brave ka? Tapos, una akong tinawag. Kay Nurse Rachel kami napunta. Doon, lahat ng adults. Hindi nagbabaksin yung nurse namin ng kids. Nakahiwala yung magbabaksin sa pedia at dun sa adults. So, ako yung unang tinawag. I got 4 vaccines. Flu, hindi ko na matandaan yung mga iba. Basta ito, i-flash namin kung ano yung mga binaksin sa akin. Tapos, sumunod ako. Sumunod si Daddy ay 5. Sa akin, 5. Why ka 5? Hindi ko rin matandaan pero 2 sa magkabila, tapos isa sa Thai. Alam ko lumamang si Daddy sa akin sa chickenpox vaccine. Kasi ako may mark. Pag ikaw wala kang maipakitang mark, tama. considered parang hindi ka nagka-chickenpox. So si Daddy wala siyang mark. Kaya niligan pa rin siya ng chickenpox vaccine. So after ni Mami, pinatawag ako nung nurse. Doon ako nag-follow up. Tapos after na sa akin, sabi nung nurse, tawagin ko si Tatiana. Pero nung pagpasok ko pa lang, tinawag si Toby. Si Mami lang ang kasama. And nung nangyari kay Toby, okay pa nung una. Kaya niya pa, pero sa dami. Ako sa kanya. 7 Kasi na may medication tray si Kuya. Pinakita niya doon, nakahalera na 7 vaccine si Toby. Tapos sabi ko lang kay Toby, parang kinukontain niya kasi yung emotion niya. Ayoko naman siyang pigilang umiyak kung alam ko namang magiging painful sa kanya yun kasi Toby, you're brave, but it's okay to cry. Ayun, umiyak na siya kasi too much na yung nararamdaman niya. 2 dito,
Tapos dalawa sa right, isa sa left. So, kay Toby is total of 7 vaccine. Ganon din si ate, 7 vaccines din siya. Ipa-flash na lang namin dito kung ano yung mga binigay na vaccines. Hindi ko na masyado matandaan, basta alam ko may pneumonia and all. So, yun, talagang mag-ready na rin kayo ng paracetamol nyo kasi after nun talaga, sasakit talaga yung ano nyo, yung katawan nyo. And After vaccine, sabi nung nurse is mag-wait ng 30 minutes, i-observe nyo yung sarili nyo, baka magkaroon kayo ng mga reactions. So after naman nun, pwede na kayong umuwi. Yun lang, no? So yun lang. Thank God na hindi kami na sputum. Kung in case na meron doon na nag-positive ng IGRA, basta negative guys yung chest x-ray at positive ang IGRA, that's okay. Kasi meaning naman nun nagkaroon na kayo ng exposure. So yun lang, thank God na hindi kami na sputum akad. Everything goes smooth, nakauwi din kami kaagad. Yun, malaking bagay din yung nagpe-pray kayo. So yun, next na ang interview day. Next vlog namin is yung kwento namin sa interview, ano muna, biometrics. Biometrics. So, thank you guys. Till next video. Bye-bye. Bye-bye. Mm-hmm.